Welcome to our YouTube channel, The Pillar of the Truth. Muli po, ito ang iyong kaibigan, si Dr. Chris Dayugo na bumabati sa inyo ng magandang hapon. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon muli na binigyan tayo ng pagkakataon muli na andito sa ating studio para ipagpatuloy po nating pag-usapan yung pinag-usapan natin sa nakaraan tungkol doon sa pinapaklarify kung ano ang pagkakaiba nitong trials or chastisement, pagsubok or palo. Pag sinabi nating palo, chastisement, ito kasi ay tumutukoy sa mga anak ng Diyos. Ang ibig sabihin nitong palo ay tumutukoy doon sa mga anak ng Diyos na matapos sila tumanggap sa Panginoon at totoo naman na sila ay tumanggap at totoo naman na sila ay anak ng Diyos at totoo naman na sila ay ligtas. Ang problema nga lamang, dumating yung time na manghina sila o kaya dumating yung time na parabang tinamad sila o kaya sabihin na lang natin nag-backslide sila o kaya active naman sila sa paglilingkod sa Diyos kaya lang hindi sila honest sa kanilang giving. Maraming area kung saan tayo pinapalo ng Diyos. Minsan, yun nga sabi ko kanina, ang chastisement, ang palo ng Diyos, para mas clear, ang palo ng Diyos ay para sa kanyang mga anak. At maraming area, sabi nga natin, maraming area kung saan tayo papaluin ng Diyos. Maraming area kung saan ang palo ng Diyos ay aplikado. Sabi ko kanina, tayo ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, dahil mahal tayo ng Diyos, pinapalo niya tayo para tayo ay maging matino, matuwid. At sabi ko nga kanina, ang chastisement, palo ng Diyos ay para doon sa mga anak niya na totoong ligtas. Kasi hindi naman mawawala yung kaligtasan. Kaya nga, para maging matuwid at umaabuso na tayo, pinapalo tayo ng Panginoon. At yung sabi ko kanina, maraming area kung saan napapalo ang anak ng Diyos. Una, sabihin na lang natin doon sa backsliding. Maraming nagbabackslide, nasubukan ko rin ang nagbackslide. At alam ko rin na pinalo ako ng Panginoon. Pangalawa, maaring hindi ka backsliding, kaya lang matigas ang ulo mo, tinawag ka sa ministry pero ang gusto mo business. Hindi rin naman masama ang business kasi ilang beses ko rin diniscuss sa lecture natin na kung ang ministry mo na ibinigay ng Diyos ay magkaroon ka ng business, isa financial ka. Kasi kung lahat naman nga talaga preacher, ay sino magsusupport? Kailangan talaga yung magtatrabaho para may susupport sa gawain, may susupport sa church. Pero depende kung saan ka tinawag. Ikaw ba ay magtrabaho na lang? At pagkatapos, ikaw ang susuporta sa ministry? Or ikaw ay mag full-time sa ministry at ikaw ay susuportahan ng church.
Kaya depende. Kaya minsan dito tayo pinapalo ng Diyos. Sa ibang area naman, yun nga, ikaw naman ay faithful or active, I should say, sa church. Kaya lang, dishonest ka sa giving mo. Hindi mo tinutupad kung ano yung rinirequire ng Diyos. At nandun din naman yun napag-usapan din naman natin noon na tayo ay sinusumpa ng Diyos minsan. Dahil sa pinagpala niya tayo, naging successful tayo, pero naging matigas ang ulo natin. Hindi natin binibigay yung talagang para sa Panginoon. Kaya minsan doon tayo pinapalo. Yun po yung mga areas kung saan tayo pinapalo ng Panginoon. Another is, may kakayahan ka na tumulong sa mahihirap. Nakukonvict ka, pero ang problema ngayon is, talagang ayaw mong tumulong, kaya minsan, sabi kasi ng Proverbs, ang nagsasara sa kanyang tainga sa iyak ng mahihirap. Darating ang panahon na ikaw ay iiyak sa akin, pero hindi na kita pakikinggan. Kaya kung may kakayahan tayo na tumulong sa mga mahihirap na mananampalataya, lalong-lalo na ang dami tayong mga missionaries ngayon na mahihirap. At saka ina-appreciate natin yung mga ibang missionaries natin na marunong dumiskarte. Na hindi lang sila umaasa sa kunting support natin. Yung iba, gumagawa sila ng paraan. Sa akin, hindi naman masama yung sideline kung kailangan. Kasi si Apostle Paul, naging tent maker din naman noon para masuportahan lang ang ministry. Maliban lang kung lalaki na ang ministry at kayang-kaya ka, suportahan, pero gusto mo pa rin yung kayamanan, ayaw mo pa rin mag full time, minsan yun ang problema. Kaya nga nung nasa US ako, merong clinic na kumukuha sa akin doon. Kaya may work doon na pwede nating pag-applyan o pagtrabahuan. Kaya lang kailangan tayo mag-change visa. Ang problema, ayaw ni Madam Dayugo dahil sa meron daw ministry dito sa Pilipinas, kaya ayaw nang sumama sa Amerika. Kaya naisip ko rin na mahirap nga naman ipagpapalit ang ministry sa magandang buhay. Kasi yun nga, ang gusto ko sana doon tayo mag-ministry at makatulong din naman tayo sa mga missionaries natin dito. Pero nakita natin hindi yon ang kalooban ng Panginoon sa atin. Kaya kapag hindi tayo sumusunod din minsan sa guidance, ay doon din tayo hindi i-bless ng Panginoon. Ang chastisement ay hindi lang naman yung masakit Hindi lang naman yung papaluin ka. Ang isa sa ora ng chastisement is that hindi ka i-bless ng Panginoon. Imbis na i-bless ka, hindi na bilang discipline, bilang palo, hindi ka na niya i-bless. Pero karamihan sa palo ng Panginoon, magkakasakit ka, mababankrupt ka, mawalan ka ng kapayapaan sa buhay, magulo ang buhay mo, yun yung ore ng mga palo ng Diyos. At ang nakakatakot din, yung sinasabi ng 1 Corinthians 5:5. Subukan nga natin i-flash sa screen. Tignan nga natin kung anong sinasabi ng 1 Corinthians 5:5.
Pasensya kayo dahil namatay po ang mother ng aking IT secretary or computer secretary. Kaya wala siya sa atin ngayon. Tingnan mo lang sa scripture, 1 Corinthians 5:5. Estudyante lang itong nag-ooperate sa ating Pero okay naman, ayan, naka-flash na. Tingnan natin ito Ito yung isang ito yung isang chastisement. Ito yung isang palo ng Panginoon na nakakatakot. 1 Corinthians 5:5. To deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. So ang sinasabi rito, ang isang palo ng Panginoon sa kanyang anak na sobrang tigas na ang ulo, na wala na, hindi na talagang paturuan, hindi talaga mai-guide, at lalong-lalo na, nakakasira na ang kanyang testimony sa public. Kaya ito, lalo na yung mga nag-backslide na ayaw nang ipaki-plus mo pa rin doon. Na ayaw na niyang talagang ayaw niya talagang babalik pa sa Panginoon. Mas gusto niya yung mag-stay sa outside or patuloy na mag-backslide. Ito ang sinasabi na hahayaan ng Diyos na ang katawan natin ay sisirain ng dyablo. Ngunit ang ating kaluluwa ay ligtas pa rin. Kaya yan ang nakakatakot ng pagbabackslide, at yan ang nakakatakot yung ayaw nating sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Hindi naman tayo perfect, nagkakasala pa rin tayo. Marami tayong pagkukulang, marami tayong pagkakasala. Pero, at least marunong tayong magsisi at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Ang nakakatakot lang, yun nga, tinatawag ka ng Diyos sa ministry, ayaw mo. Anong nangyari kay Jonah? Yung pinag-usapan natin noon. Si Jonah tinawag ng Diyos. Pupunta sa Nineveh ay dahil nakakatakot sa Nineveh. Kaya dahil nakakatakot sa Nineveh, kaya ayan, imbis na pupunta ng Nineveh, pupunta ng Tarsis, anong ginawa ng Diyos? Pinalo siya. Kaya baka ikaw ay tinatawag ng Diyos sa full-time na ministry at ayaw mo. Yun ang problem. Kaya yun ang isang palo na nakakatakot. Ngayon, paano kaya yung namatay sa COVID? Yan kaya ay palo ng Diyos? Well, sa ngayon, hindi natin gaanong maunawaan, pero may mga bagay na dapat nating alamin. Kasi halimbawa, gaya ng balita na sa Villasis, isang leader ng church namatay sa pulpito dahil sa COVID. I admit at nakakalungkot, hindi ko sana babanggitin ito, pero totoo naman, nakakalungkot na ang aking kapatid, isang leader ng church, dahil sa hindi sila nagpipismas, hindi nagpipisyel, walang distancing sa church, dahil sa paniniwala nila na pag nasa church ka, poprotektahan ka ng Diyos. Pero ang problema, ito, anong nangyari? Yung kapatid ko, yung katabi daw niya sa harap, naging positive.
Yung kapatid ko dahil senior citizen na at hindi ganang pinapansin, napansin lang niya nung medyo mahirapan ng huminga, pumunta sa ospital. I think that was Monday evening, pero Wednesday namatay. At nakakalungkot din yung lahat ng mamatay sa panahon ng COVID. Lalo na kung COVID, talagang hindi pwede. Hospital ka na COVID positive ka, hindi basta-basta ang magbabantay sa iyo. At kung mamatay ka, wala na. Hindi natin pwedeng lamayan ang ating minamahal sa buhay kung sila'y mamatay. Ngayon, ang issue rito is, ang pagkamatay ba sa COVID ay isang uri ng palo? Mahirap ngang sabihin kasi lalo na sa mga halimbawa sa akin. Kapatid ko yon na sobrang bait sa akin, sobrang caring sa akin, kasi ate ko yon. Nung bata ako, siya yung nagtuturo sa akin, siya ang at nung nagkasakit ako, sobrang prayer niyan sa akin. Pero ang nakakalungkot lang, yun nga, namatay sa COVID dahil nga sa hindi sila sumunod sa protocols. At kung sasabihin nating palo, mahirap naman sa aming parte. Halimbawa, kaming naiwan, nakakalungkot. Pero wala tayong magawa. Tanggapin na lang natin na talagang yan ang nangyari. At minsan, pag merong namatay, pwede lang nating sabihin na siguro yun na yung time, yun na yung paraan, yun na yung time, talaga nakukunin ng Diyos ang buhay. Pero sa totoo lang, kailangan din natin protektahan ang ating sarili. Minsan, may pagkakamali din tayo. Isang pinuno ng isang misyon. Dahil ito ay totoo naman, si Dr. Quezon, bumisita lang ng COVID patient na kanyang missionary sa ospital. Nahawa, namatay. So, mahirap i-judge kung ang kamatayan dahil sa COVID ay palo ng Diyos. Pero the best is, halimbawa, pag namatay ka dahil hindi ka sumusunod sa protocol, hindi natin sinusundan yung gawin natin na pag-protect sa ating sarili. Minsan, sabihin na lang natin na maaring ito ay hindi palo, pero ito ay produkto ng ating kapabayaan sa ating sarili. At walang kasalanan ng Diyos diyan. At tingnan nga natin yung mga bersikulo sa Biblia na tungkulin din natin na alagahan ang ating sarili. Totoo nga, pinagpipray natin, sinasabi natin, pag tayo nagpipray, Lord, ingatan mo ako sa disgrasya, ingatan ninyo kami sa sakit, protektahan ninyo kami sa COVID. Totoo po yun. Pero gusto pa rin ng Diyos, may disiplina po tayo. Ang salita pa rin ng Diyos ang nagsabi sa atin na kailangan alagahan natin ang sarili. May mga bagay na dapat iwasan natin. Pakitignan nga natin. Meron ako ibibigay bang scripture sa inyo na patunay na ang pagpapabaya sa sarili, maaring ito ay hindi palo, pero ito ay produkto ng ating katigasan ng ulo. At pag sinabi nating palo,
Pwede rin sabihin natin na ito ay palo ng Diyos sa atin dahil sa hindi natin sinundan. Binigyan kasi tayo ng Panginoon ng katalinuhan. Binigyan niya tayo ng isip. Halimbawa, yung palagi kong sinasabi noon na sobrang lakas ng ulan. Lulusob ka sa ulan, tapos sasabihin mo, bahala ng Panginoon na magpayong sa akin. Kababaan naman ng pag-isip yan. Binigyan ka naman ng Panginoon ng isip para gumamit ng payong. Hindi naman basta lulusong ka sa ulan at sasabihin mo, bahala ng Panginoon na magpayong sa akin. Kababaan ng isip yun. Kasi binigyan ka ng Panginoon ng isip para gumawa ka ng panangga mo sa ulan, may payong. At hindi rin naman pwedeng sabihin, sabi ng Pag-asa, hindi pwede ang lulusong sa dagat, hindi pwede ang mangisda dahil malakas ang alon, nakakatakot. Hindi, kahit gaano ka delikado ang dagat, pupunta ako, bahalang Panginoon sa akin. Binigyan ka ng Diyos ng isip na umiwas sa mga bagay na nakakasira. So, maling pananampalataya, yung ganon. Alam mong delikado tapos pupunta ka. Okay, basahin nga natin sa Luke chapter 21:34. Ito ang sinasabi sa English. And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with suffering and drunkenness and cares of this life, and so that they come upon your unawares. Tagalog na natin. Tignan mo nga yung Tagalog. Datapwat Okay. Paano ba magbasa ng Tagalog? Datapwat ano ito? Paano basahin yan? Ingat. Tama ba yun? Kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang iyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit okol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Doon sa English, kung sundan natin yung English, minsan, maraming taong namamatay dahil sa katakawan. Doon sa last part. Ano mo sa last part? Kaya kailangan ng pag-ingat, yung sinasabi dito na they come upon you unaware. Ibigla ka na lang mamamatay na hindi mo alam. Nakakalungkot din ng aming isang member dito sa church na nakakalungkot din yung isang member namin sa church na pinabayaan niya ang kanyang maintenance dahil high blood. High blood siya at pinabayaan ang kanyang maintenance dahil bumaba na ang dugo. Noong Sunday, during our worship, na-collapse. Diretso na po yun, hindi siya gumaling hanggang sa mamatay. Siyempre, ang diagnose is ang dugo ay nakapunta sa utak. Minsan, yun yung sinasabi nating aneurysm, na pag tumaas ang dugo mo at pumunta sa ulo, yan ang nakakatakot. May mga tao na kapag tumaas yung dugo, lalabas sa ilong at saka sa bunganga. Yun yung mga mapalad. At least, hindi napunta sa brain. Pero kapag ang dugo ay napunta sa brain,
Yan ang problems. Pag nalagyan ng dugo ang utak, wala, hindi natin pwedeng galawin ang utak. Hindi natin pwedeng, ano yon. So, minsan nakakalungkot. Kaya nakikita natin dito yung versikulo, yan mo nga yung first, yung statement. And take heed to yourselves. So, sa ibang version, take care of yourselves. Ibig sabihin, pinaubahayan ng Diyos sa atin yung ating pag-care sa ating sarili, pag-iingat sa ating sarili. Kahit gaanong ingat ang gawin natin at mamatay pa rin tayo, wala tayong kasalanan doon. Maaring yun na yung panahon na ikaw ay mamatay na. Maaring yun ang panahon na talagang, yun na yung talaga ang buhay, hanggang doon lang ang buhay. Pero kung namatay dahil sa pagpapabaya ng ating sarili, ibang usapan kasi yon. At minsan, mahirap kasi na sasabihin natin na pagsubok kasi nagpabaya kasi tayo. Ang maganda nga lamang, tayong mga anak ng Diyos, pag ikaw ay mamatay at anytime, ang pribilehyo mo lang, talagang pupunta ka sa langit. Kaya yung aming member na faithful, alam namin na sa langit na siya. At nandun siya para ipag-pray tayo, lalong-lalo na ang kanyang naiwan na pamilya. Pero yung mga nangyayaring ganon, sana ito ay magsilbi na lesson sa atin. Dahil inuutosan tayo ng Diyos na alagaan ang ating sarili. Tandaan natin yan. Halimbawa, na-COVID ako, nagpe-face mask ako. Gumagamit ako ng face mask, face shield, distancing. I am observing protocols. Pero na-COVID pa rin ako. Hindi lang naman ako. May mga kasama rin ako na ganon ang case. Pero siyempre, alam naman ng Diyos na hindi tayo nagkulang sa pag-alaga sa ating sarili. Kung hindi ka nagkulang sa pag-ingat mo sa iyong sarili, yan ay pagsubok o kaya trial sa atin. Pero yung pagsakit ng tiyan ko, well, tanggapin ko yan ay hindi pagsubok. Maaring yun ay palo din ng Panginoon sa katigasan ng ulo ko. Dahil, aywan ko ba, kung bakit sa atin kasi, lalo na sa mga tumatanda na, mas gusto yung hindi kakain sa umaga, magkape na lang. Kasi, nagtatrabaho ako sa gabi, sa online, 2:00 ng madaling araw ako natutulog. Magigising ako 10 or 11. Ang problema, imbis nakakain ako muna, kape muna. Ito pang extreme na ito, narinig comment na sinasabing maganda. Marami akong kaibigan, espesyalista, masama pala to. Ito yung nagdamage sa akin. Nagkaroon ako ng problems talaga, problema talaga sa sakit na tiyan. Sobrang sakit na hindi ko kaya. Pero yung pagka-COVID ko, sumusunod naman ako sa protocol. Alam ko na yan ay pagsubok. Yan ay trials. Pero yung pagsakit ng tiyan ko, alam ko ay dahil sa aking pagpapabaya sa sarili. May pananagutan din ako doon. Kaya hindi trials yun. Kasi ang problema, ang tigas-tigas ng ulo natin, pabaya tayo, pagkatapos sasabihin natin, pagsubok, hindi po. Kasi very clear dito, anong sinasabi dito? Take heed to yourselves. Ingatan ninyo ang iyong sarili. So, halimbawa,
Yung nagkakanumonya, sabi na lang natin, noon, nagkakasakit ako dahil nasa labas ako, sobrang init, pinapawisan ako. Pagpasok ko dito sa office, aircon kaagad, natuyuan ako, pati damit natuyuan, doon ako magkakasakit. Alam ko na hindi maganda yon. Kaya ilang beses ako nagkasakit sa ganon, sa tigas ng ulo. Pero natuto rin tayo, kaya ang ginagawa ko, pag nasa labas ako, kailangan mo nang patuyuin yung pawis, magpalit ng damit, bago ako papasok sa aircon. Kaya sa awa ng Panginoon hanggang ngayon, hindi na tayo nagkakasakit. Another is, kailangan natin ang mga masustansya ngayon. Ang masustansya na pagkain, hindi Jollibee, hindi burger, mga ano lang yan, parang yung mga Jollibee, mga burger, McDo, pang ano lang yan, just to satisfy our thirst. Minsan-minsan. Pero kailangan talaga natin ang mga pagkain na masustansya, kagaya ng talbos ng kamote, ampalaya, malunggay, isda. Kailangan natin ang mga ito. Kailangan natin ng gulay, hindi panay burger. Ngayon, yung sinasabi namang diet, ang nauunawaan ng iba sa diet, hindi na sila kakain. Kakain ka, kaya lang diet, balance nga, balance diet. Sa akin ngayon, dahil sa mataas ang aking sugar, sa gabi, hindi ako kumakain ng kanin. Kumakain lang ako ng apple, pero kakain din ako ng isda para, kailangan may isda rin. Para maiwasan lang yung sobrang sugar. Kaya prevention is better than cure, ika nga. Ganun pa man, ang pinag-usapan pa rin natin dito is, binigyan tayo ng Diyos ng katalinuhan, kaalaman, binigyan tayo ng Diyos ng mga tao na pwedeng magbigay sa atin ng advice para makaiwas tayo sa sakit. At lalong-lalo na kung alam mo na delikado at hindi ka, halimbawa ang COVID, alam natin na ang COVID walang pinipili. Alam natin na ang COVID delikado. Kaya nga nagpapasalamat tayo sa Diyos na binigyan niya tayo ng remedyo para malabanan natin ang COVID sa simple na paraan lang. Mag-face mask ka, mag-face shield, dumistance ka. At pangatlo, kailangan mo ring kumain ng masustansya. Yun lang ang simple na binigyan ng Diyos na paraan para labanan natin. Totoo po na nandyan ang Diyos. Aalagahan tayo. Pero gusto na din ng Diyos. Sa salita ng Diyos ang nagsabi rin, take heed to yourselves. Ingatan ninyo ang iyong sarili. At dito, pinagbawal din ng salita ng Panginoon itong paglalasing at sobrang pagkain. Kasi yung sobrang paglalasing, nakakasira sa otak, nakakasira sa immune system natin. Ang sobrang pagkain din, halos hindi ka matunawan, nakakasakit din. So, ibig sabihin, totoo na aalagahan tayo ng Diyos, pero binigyan niya tayo ng isip at katalinuhan. Tungkulin din natin na alagahan ang ating sarili. At kung pinabayaan natin, hindi natin masisisi ang Diyos. At hindi natin masasabing trials ito. Maaring ito ay kasama ng palo, or sabihin na lang natin, ito yung resulta ng ating katigasan ng ulo at hindi natin pwedeng sisihin ang Diyos. Yun po yung trials. Ano man ang mangyari sa atin, darating man ang bankruptcy, darating man ang aksidente, darating ang sakit, darating ang sakuna, darating ang lahat ng uri ng kahirapan sa ating buhay, pero tayo ay faithful, honest, active na naglilingkod sa Diyos, pwede nating sabihin na ang lahat ng mga ito ay pagsubok lang. At pagkatapos ng mga ito,
may kapalit. Pero kapag darating ang sakit, darating ang sumpa, darating ang sakuna, bankruptcy, ano-ano mang problema, dahil tayo ay inactive, tayo ay dishonest, tayo ay hindi faithful, yan ay palo. Walang kapalit na blessing yan. Ang kapalit yan, kahirapan lang. Ngayon, tinawin ko bago tayo magsara, ang COVID na ito ay delikado at kung ikaw ay namatay sa COVID dahil hindi ka sumusunod sa protocol, yan ay katigasan ng ulo, yan ay hindi pagsubok. Maaring palo ng Diyos yan. Ang importante na malinaw, hindi yan pagsubok. Ang pagsubok ay may kapalit na gantimpala pag malampasan natin. Ngunit ang pagsubok ay para lamang sa mga taong faithful, Kristiyanong faithful at active na naglilingkod sa Diyos. Meron pang isang versikulo. Tingnan natin sa 3 John chapter 1 and verse 2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So dito nakikita natin na there must be balance between physical and spiritual. Na ibig sabihin nito, kailangan maging healthy tayo spiritual. At kailangan din maging healthy tayo physical sa pamamagitan ng pagkain ng masusustansyang pagkain. Ang gulay, mura lang yan, pero masustansya. Huwag tayong carnivorous masyado. Lalo na kung high blood ka, iwasan mo ang taba. Kumain ka ng taba. Na high blood ka, walang kasalanan ng Diyos yan. Kaya nga sabi ko noon, ang sinasabing prevention is better than cure ay yung sa lifestyle yan. Yung pag-iwas natin ng mga pagkain na alam nating nakakasira sa ating physical na katawan. Ito ang sinasabi sa Tagalog, minamahal, aking itinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. So, nakita natin, hindi lang yung kaluluwa natin ang sinasabi ng Biblia na dapat protektahan at dapat lubago, pati ang ating kalusugan. Alam na natin yan, kung paano maging malusog. Kailangan tayo mag-exercise. Yung iba, tamad na maglakad. Isa akin, baliktad. Pag hindi ako naglakad-lakad o kaya hindi ako nag-jogging, sumasakit ang tuhod ko. Pero kapag nag-jogging ako, ang ganda ng pakiramdam, pati puso, pati paghinga, pati tuhod ko maganda. Kaya kailangan natin ng exercise. Huwag tamad. At lalong-lalo na, sa pagkain natin, hindi yung minsan niya nga, hindi ba may tanong ako noon, ano bang mas maganda? Kumain ka para mabuhay ka or mabuhay ka para kumain ka? Which is which? Eat in order to live or live in order to eat? Ay siyempre, technically, eat in order to live. Kumain ka para mabuhay ka. Ngayon, kung ang purpose mo ay kumain ka para mabuhay ka, ang pagkain ay hindi lang sa panay sarap. Ang pagkain kasama ang prinsipyo, kasamang isip. Isipin mo, at tanggapin na lang natin, ang ampalaya ay hindi masarap. Mapait yan. Pero nagbibigay yan ng kalusugan. Noon, nang bata kami, bago ako kunin before I was adopted by the American, yung mother ko, ang ulam namin kalabasa, ang snack namin kalabasa. Halimbawa, yung mga hinog na kalabasa, yun yung linalaga at pinamimirindar. Kaya
Ang mga kalabasa, yellowish, nakakatulong sa nakakatulong ito sa mata. Vitamin yan sa mata. Vitamin E yan. Kaya ito, sa edad kong ito, sa awa ng Panginoon, farsighted pa rin ako. Kaya malakas pa rin yung pagbasa ko kahit malayo. Kaya wag nating sabihin na yan, wag nating sabihin na mahal ang mga yan, mura lang ang mga yan. Yun ang mga masustansya. Yun ang ibig sabihin na kahit hindi masarap, ang isipin mo, kailangan mo. Nung na-COVID ako, I lost my appetite. Isip ang lumalaban. Kasi ayaw ko talagang kumain noon. Matapos ako ma-COVID, I lost my appetite. Wala akong ganang kumain. Wala akong panlasa. Pero yung isip ko na lang ang umaandar. Kasi paano ako makarecover, paano ko malabanan yung virus sa ating katawan kung hindi ako magpalakas. Kaya yun po yung isipin natin, hindi panay, lalo na sa kabataan ngayon, ay nako, panay Jollibee, hindi masamang mga yon, pero yun nga ibig kong sabihin, kailangan pa rin natin yung mga gulay-gulay, kailangan pa rin natin yung magluto sa bahay ng mga masustansyang pagkain. Kasi dito, ang salita ng Diyos, binasa natin kanina, gusto niya na maging malusog tayo. At doon sa unang versikulo, sinabi rin doon, dapat na alagahan natin ang ating sarili. Salamat po mga kapatid, mga kaibigan, sa inyong pagkikinig. At hinihiling ko po na huwag kayong nagsawa, na sumubaybay, at hinihiling ko rin, ipagpatuloy pa rin ninyo ang pagkikinig at pwede ninyong i-share sa mga kaibigan, mga kamag-anak, at I am encouraging you to subscribe and share. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa pagkakataon na kami po ay nangaral at pinag-aralan po namin ang mga bagay tungkol sa ito ba ay chastisement or palo para sa amin. Salamat Panginoon sa kaalaman at salamat sa pagkakataon. Hinihiling ko Panginoon na patawarin niyo kami sa lahat ng aming kasalanan at ipagpatuloy po ninyo kami na protektahan sa COVID. Tulungan ninyo kami na maging responsible sa aming sarili. Tulungan ninyo kami na kailangan gawin namin ang dapat nararapat at kasama rin ang pagtitiwala sa inyo. Dahil alam po namin na kayo rin mismo ang nagbigay sa amin ng encouragement na dapat maging responsible kami sa aming pag-alaga sa inyong sarili. At sa mga bagay na hindi na namin kaya, nandyan po kayo. Alam po namin na tinuturuan ninyo kami na maging responsible din sa aming mga sarili. Hinihiling ko Panginoon, i-bless po ninyo ang lahat ng tagapakinig. Ingatan sila sa COVID, i-bless ninyo ang aming bansa, tulungan ninyo ang aming mga government officers na gawin ang kanilang tungkulin. Nais namin ipagkatiwala ang aming buhay muli sa inyo. At lalong-lalo ng programang ito, i-bless po ninyo. At inuulit ko, i-bless po ninyo ang lahat ng mga sumusubaybay at tagapakinig. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po mga kaibigan, mga kapatid, sa inyong patuloy na pagsusubaybay sa ating programa. At ang ating programa ay palaging sinasabi, people are destroyed for lack of knowledge. Our philosophy here is that if you are believing right, you are doing right. Minsan muli, ito po ang ating YouTube channel, The Pillar of the Truth. At kung meron kayong katanungan, pwede kayong magtanong, pwede kayong magtanong sa aming mga mobile number na naka-flash sa screen. Pasensya po kayo, nakatulog yata yung nag-ooperate. Okay, paki-flash nga. Wala. Okay, pasensya po na wala. Pwede kayong mag-text or tumawag sa 0917 505
Ayan. I'm sorry. 0917 505 3049. Ayan, tama. God bless po.